Ayan, so magandang gabi po again sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman tayo. May I know, bakit po kayo nandito? Para makita ko talaga kung walang naliligaw. Sige nga, sino po ba yung mga nandito ngayong, what are you doing here? Gusto nyo bang, looking for job opportunities? Hello, Ian. Magandang gabi din, Wendam. To learn more, maging VA. Okay, sige. Can you type 1 kung sino dito yung mga freelancers na? Marami rin, ano? Ayan. Okay. Wait lang, coach. Aha. Ikaw ba ay naka-live na sa TikTok? Hindi ko makita. Yes, I am. Oo, live na tayo sa TikTok. Okay, to learn more about being a VA. Sige. Pero so karamihan kayo you want to learn a VA, you want to explore the freelancing world. So sino dito, so that I can get a number, sino dito yung mga wala pang experience or zero knowledge about freelancing? Can you type 2? Yan, thank you. So marami-rami pa, no, yung mga hindi pa or konti pa lang talaga yung kaalaman sa freelancing. Buti na lang nandito kayo. So, may I know saan nyo kami nakita para malaman ko what motivated you to join? Facebook? Okay, thank you. FB ads? Alright. Bakit kayo dito? Anong ini-aim yung matutunan ngayong gabi? Sa TikTok? Okay, very good. Thank you. From RDR. Okay. You want to learn VA skills. Gusto mo maging Amazon VA. Perfect. Sige. Okay. Lahat yan, i-discuss natin ngayong gabi. Pero ko, na bago kayo pumunta dito, tama ba, napakadami nyo ng napuntahang free Amazon VA tutorials. Ang dami nyo nang nakitang YouTube videos, probably naka-attend na kayo ng webinars ng ibang mga courses, tama ba? Or hindi? None so far? Oh, this is the first time. Okay, sige. So, may I know, kung this is your first time and you really want to be an Amazon VA or you really want to do freelancing, may I know, bakit hindi ka pa sumasukses? So that alam ko how to guide you later. Familiar ba kayo dyan sa sumakses? Bakit hindi pa? Like, what's stopping you from starting? Nasa corporate ka pa ba? Okay, si Melisan, okay, may full-time, lack of knowledge, no idea how to start. You're a student. Baka may nakita ko dito, student. No idea, lack of knowledge. Okay. So, okay lang ba sa inyo? Because you're here with me on a Saturday evening at 8 o'clock instead of being out there and have fun with your kids or family or friends, no? I promise you that tonight, kahit pa paano magkakaroon kayo ng confidence at the end of the webinar to start and be an Amazon VA. Okay ba yon? Yan. Kasi alam ko dito, marami sa inyo ang may experience na, tama? Pero hindi nyo alam kung paano magsa-start. So ngayon, at the end of the webinar, what I can promise you is magkakaroon kayo ng idea on how to start. Hindi lang idea, pero equip you with proper knowledge on how to position yourself as an expert even without experience. So yan, I am so excited to start this. By the way, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I am Lish Aquino. I'm the CEO and founder of Amaze Nation, where we are changing lives and transforming lives. Ayan. So, welcome to our webinar entitled The Fastest Way to Start Freelancing. Okay, house rules. I think sinabi naman na ni Jolly kanina. Of course, we want
your 100% focus and attention. So, nasaan ang mga phone? Okay. Alam ko ganyan din ako minsan ma-attend ako ng webinar. Pero, nasaan ang phone? Gamit-gamit pa rin ang phone. So, guys, do yourself a favor and instead of getting your phone, talagang focus on this kasi I promise you that if you focus on this, marami kang matututunan. And of course, active participation in the chat box. Take note because we don't know kung hanggang kailan libre itong webinar na to. So take note as much as possible. Thank you for those who turn on your cameras. And of course, have fun for tonight. So tonight, what you're going to learn, walang camera, si Z. Okay, sige. Okay po, exempted siya. Okay, what you're going to learn for tonight, we will discover the right niche for you. Ibig sabihin, kahit na zero experience ka, as long as meron kang experience on anything, we will make sure to connect that experience as your leverage for your freelancing journey. Alright? So, yun matututunan nyo. Pangalawa, understand the pros and cons of being a general VA and a specialist VA. Okay. Ano kaya yun? Mamaya matututunan natin yan. Figure out what skill to offer because alam ko sobrang dami niya ng skill na natutunan with your experience. Sabi nyo nga, you're still in the corporate world. May mga kanya-kanya kayong career, meron kayong corporate experience, sabi ni Alex. So for sure, hindi nyo lang alam for now, pero mamaya malilinawan kayo how to match your experience with the skill to offer to your clients. Okay? And of course, maximize your opportunities to close bigger clients. At hindi lang yan. Later, magbibigay kami ng bonus. The proposal that clients chose, sample resume that works, this 2025. Proposal, right, yung mga right rates or yung mga tamang presyo na pwede nyong i-charge sa client at maraming pang iba. So sabi nga nila, opportunities don't happen, you create them. So right now, we're going to create that opportunity. So before I begin, may I know, sino ba dito yung hindi ako kilala? Parang sino ba itong nagsasalita na to? Sino ba itong Coach Lish? First time ko lang, can you type 8 in the chat box? Kasi bakit niyo ako pakikinggan, di ba? Sino ba to? Nakita ko lang to sa Facebook ad. Okay. Maraming salamat. I'm happy na maraming hindi nakakakilala sa akin. Okay. So, okay lang ba if I can introduce myself? Kasi para naman, di ba? Sino ba ito nagsasalita? Okay, sige. I'll introduce myself very quickly. Sabi ko nga kanina, I'm Coach Lish Aquino. I've been a virtual assistant for 15 years. So, noong 2009, kinasal ako, nagkaroon ako ng honeymoon baby. Since then, si Miles, ayan, nakita niya ako sa RDR. So, sige, if mga hindi pa nakakakilala sa akin, papakilala ko yung sarili ko. So, 2010, I started to become a freelancer. During that time, wala pa talagang mga seminar, webinar about freelancing. So, pero I'm so glad na natutunan ko yon. And nakasama ko yung anak ko, finally. Hindi na ako kailangang umalis ng bahay. And 2014, natutunan ko yung Amazon. Amazon kasi nagkaroon ako ng virtual assistant client. Naging virtual assistant ako, yung client ko nagbebenta sa Amazon. And then, ginaya ko siya kasi yung client ko, merong 1 million sales sa Amazon. Sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng ganyan. So, fast forward, sabi ko, mangungutang ako sa sister ko, nangutang ako, nag-create ako ng itong scarf. Tapos yung scarf na yan, hindi bumenta. So, pasensya na sa utangan ko. Hindi bumenta. Nagbenta ako ng socks. Nag-order ako ng 3,000 pieces. Again, hindi na naman bumenta. So, sobrang dami talagang challenges. Pero hindi lang yon. Ang dami ko pang trinay. Nag-backseat cover ako, nag-nail pad ako, nag-molecule, ano ba yung tawag dito? Yung glow in the dark na sticker, ganyan. Pero sa lahat ng yon, finally, dahil
Si Miles, I'm sure, alam na yung anong product ko eh. Nakakuha ko ng winning product sa Amazon. So, yun ay TV cover. Tama ba, Miles? At saka si Amor. Nakakuha ko ng product sa Amazon, which is TV cover. So, yung TV cover na yun, dahil doon, nagkaroon ako ng $10,000 na sale sa Amazon noong 2016. After 2 years, naging successful. At dahil dyan, share ko yung mga experience ko sa Payoneer, OffCon, sa mga webinars, sa mga workshop, sa mga summit, kung ano-anong summit, and syempre sa CNN Philippines with Angel and sa RDR. Yan, kung saan niyo ako nakita. And dahil doon, during the pandemic, nakakatuwa kasi nagkaroon ako ng $600,000 sales for 1 month, all because I am teaching what I was learning. So, in one day, nakakuha tayo ng $39,000 na benta, and isa pa sa Prime Day, nakakuha tayo ng $25,000. So, sobrang saya ko. And because of that, in 2 years, nakakuha tayo ng $7.5 million na benta sa Amazon. Ang tanong, bakit maraming Pilipino ang nagbebenta, maraming foreigner ang nagbebenta ng daming product na galing sa Pilipinas, pero bakit walang Pilipinong nagbebenta sa Amazon? Pwede niyo bang hulaan kung bakit? Teka lang, si Miss Jen, wala daw audio. Oo, narinig niyo ba ako? Kasi si Miss Jen daw walang marinig. Okay, sige. Audible Clear. naman. Clear, alright. Sige po, baka lang po yung audio nyo, Miss Jen. Alright, so because of that, they don't want to take the risk. Okay, they too scared. Okay, actually, sa dami ng natanong ko kung bakit walang nagbebenta sa Amazon or walang gustong maging Amazon bee, alam niyo yung pinakasimpleng dahilan nila? Pinakasimpleng dahilan nila is hindi nila alam. They have zero idea. Yeah, correct, Elaine. They're not familiar. Right? They have no idea about Amazon na pwede ka palang kumita, nandito ako sa Pilipinas, nagbebenta ako sa Amazon, or naging virtual assistant ako, at nasa bahay ako for 15 years now. Na yung anak ko kanina, nakasama ko, ay 14 years old na ngayon. So, ganun. Okay, and you're very lucky because tonight, may magtuturo sa inyo yan. Okay. So, ayan. What I did was just I commit to the Lord whatever I did, and He established the plan for me. Akala ko dati kasi parang babalik ako sa corporate world, takot na takot ako maiwan yung anak ko. Pero, finally, diba, when you surrender, naging okay lahat. So, hindi ako nag-iisa. Mamaya may papakilala akong kasama ko dito. But before that, I just like, okay lang ba if I offer you something right now so that later I can focus on giving you all the knowledge that you deserve to learn this evening. Okay, I'm just gonna present to you a little, actually one slide, about the course that I made while learning everything. Okay, so this is the Amazon Seller VA Masterclass, and you can go to this link if you are interested. Okay? All right, so may I call on the one and only co-host for this evening, si Coach Myra. Coach Myra, are you there? I'm here. Good evening, everyone. Good evening, Coach Lish. Sa lahat ng nag-join, good evening. Saan man kayo sa parte ng mundo. Hello, good evening. Thank you so much for being with us on supposedly dapat family time, dapat break time. Dapat ay nagre-relax na but you decided to join us. And we guarantee you that hindi masasayang yung time nyo sa pag-join nyo sa amin. Yan. Okay. Thank you, Coach Myra.
Do you like to learn Introduce? kung sino si Coach Myra? Sige, ito yung Yes. kanyang life story. Si mga hindi pa ako kilala, most probably, hindi pa ako kilala, yan. Before I became an Amazon VA, nasa BPO ako, call center. So anyone who's from call center BPO industry here, can you type 1? Meron bang nag-join sa atin? Yun, ang dami! Wow, saya naman. Yan, 15 years, so imagine. So napakatagal ko nang nagko-calls. Kaya ganito siguro yung boses ko. So, yon. So, pandemic hit, dami nangyari ng pandemic, hindi ko na kaya mag-commute, wala na kasing bumibiyahe. So, that's when I explore the opportunity of working from home. And dito nga ako nag-land sa Amaze Nation. So, yun. Yun yung life ko before I joined ASFA. And now, ako na ay isang Amazon Account Manager. So, eto yung mga i-share ko sa inyo na mga clients ko, past clients and current clients, kung ano na yung naging working experiences ko sa kanila. Yes. Yan, isa ko yan sa naging client ko. And then, sino pa po? Yan yung mga exchanges of conversation namin right now. So, yan yung mga commendations. So, yung mga nasa BPO, alam na alam yan, mga commendation na yan. Yan yung mga feedback nila sa akin. Yan yung mga natulungan ko. Ito, maganda. Yan yung mga nare-receive kong bonus na wala namang okasyon. Yan, sinesend nila sa akin sa PayPal. Meron pang isa. I think hindi napasama. Yan. So, yun. So, from BPO, working from the BPO industry for 15 years, nag-switch ako into being an Amazon VA. Now, I am an account manager. I handle 2 full-time clients. And then, I have many side gigs. So, yung mga batang 90s dyan, yung nasa salambok na too many to mention, ako yon, marami akong clients. And if we are going to siguro estimate natin, sinong makakahula, how many hours in a day ako nagwo-work being an Amazon VA sa lahat ng mga clients na minention ko at saka yung mga screenshot dyan ngayon. Siguro in a day. For Ilan ba clients mo, Coach? dalawang full-time and full-time. maraming side gigs. At maraming part-time. Maraming part-time. 24 hours daw, sabi ni Ross. Wala nang tulog. 24 hours. Yeah, thank you sa mga nag-guess. Okay. So, nung first time akong tinanong, how many hours daw ako nag-work? So, ang sagot ko dyan, parang si Charlene Gonzalez during her time nung Miss Universe pageant. So, high tide or low tide? So, ibig sabihin ko doon, serious work or chill lang na work? So, serious work, for all of those clients, I'm working seriously 2 to 3 hours in a day. So the rest of the 3 time, hours? Wow. yes, 2 to 3 hours in a day. Maswerte na yun. Pag sinisipag ako ganun. And then the rest, sa akin na yun. Ibig sabihin, I finish all of the works needed in 2 to 3 hours. And then, sa akin na yung the rest of the day. And then I don't work during weekends. Yun, may time freedom. I love it. Yun, Yes. na ano mo. Ituturo mo ba saktong-sakto. yan, Coach Myra, mamaya, kung paano Sige, mo later. ginagawa? Okay, Later sige. po, discuss natin. Yung sa mga 386, 387 na magstay sa atin, tuturo ko kung paano ako nagsimula. Kasi 5 years ago, nandyan din ako. Nakikinig din lang din ako. Nasa kabilang screen din lang ako. And then, I took a leap of faith. I trust myself. I trust the course. I trust the coaches. And then, this is where I am, right in front of you. Yun, si Shena. Time freedom and financial freedom. Kasi, Ah. merong iba na line of work, may time freedom, pero walang financial freedom. Opposite Yes. side naman, meron namang financial freedom, laki-laki ng sweldo, pero wala namang time para sa sarili, para sa family. But on this line of work, you can have both. Okay? Thank you so much once again. Yan. Actually, hindi lang si Coach Myra. Meron din iba kaming mga VA students na nakapagpagawa na ng bahay, nakaka-travel, yung mga kapatid natin dyan sa Mindanao, and also sa iba't ibang churches, gaya ng
Church of Jesus the Latter-day Saints, tulad ni John. So, eto na, okay? Andito na tayo sa exciting part. Umpisahan na natin. Ano ang General VA? Okay, what is a General VA? I'm sure most of you know kung ano yung ibig sabihin ng General VA. Even nung pandemic, usong-uso, di ba? Independent contractor who provides admin service to the clients while operating outside the client's office. So, parang itong remote work. Oo, sige. Pero ano yung wrong notion? Ano ba yung wrong notion pag sinabi mong general VA or virtual assistant? Yon, parang personal assistant. Parang secretary, di ba? Yun yung usually na naiisip mo pag sinabi mo, naririnig ko si Ninya, parang may isip mo, may isip mo sa isip mo. Okay, personal assistant, okay. Pero it's not that. It's not personal VA. Hindi siya personal VA lang. It's more than that. For me, pag sinabi mong freelancer ka or virtual assistant ka, para sa akin, you are entrepreneur. Kasi, ang mindset is laging, since you are working independently, like mga doctors, lawyers, mga architecture, ganyan, ibig sabihin, yung service mo, yung binibigay mo. So, kasi pag isip mo ay personal assistant ka, you will take anything na ibigay sa'yo. Or mababa yung rate mo, gano'n. Pero pag sinabi mo you're professional and this is your business, iba yung mindset. Mas lalawakan mo pa yung knowledge mo, mas gagalingan mo pa yung service mo, and mas magiging, kung baga iba yung dating mo. Ganyan, diba? Compared sa ibang general VA. So, pag general VA, actually, hindi naman ganoon din kababa yung sweldo. Pag tumingin ka rin sa like this one, sa OJT, dito? OLJ. Online, OLJ, and sa Odesk or Upwork, may mga starting salary din na nakaka $900 a month, tulad nito, 3.5 per hour or $3 and 5 hour, or ito, 96, grabe naman to, $96 per month. So, anyway, pag tumingin ka ng general VA, marami kang makikitang matataas din yung sweldo. Okay? But, if you're specializing as a virtual assistant, mas mataas yung rate mo because you allow yourself to offer specialized skills and expertise in specific area. So, ngayon tuturuan namin kayo, tulad ng ginawa nitong VA na to, no, nag-specialize siya. May kita niyo pala to sa YouTube namin, guys, no, yung story niya, na naka 2 times earn na siya. I mean, na-doble yung sweldo niya nung naging Amazon VA siya. Yes. Coach, actually, kilala ko siya. Si Kilala Kuya mo? Dom. Yeah, si Kuya Dom siya. General virtual assistant siya. And nung nagre-research siya, may nakilala siyang Amazon VA. So, nalaman niya yung sweldo ng Amazon VA. Sabi niya, yung sinusweldo ng part-time na Amazon VA na yon, part-time, ay sinusweldo niya ng full-time. So, that's where he got interested. He got curious what he's doing. So, dun siya nag-start. Kaya pala siya nag-specialized. Yes. Okay. At dahil dyan, ngayon, tuturo namin sa inyo how to differentiate yourself from other expert freelancers, even as a newbie this 2025. So, let's start. Ano sa palagay nyo ang trabaho niya? Can you type in the chat box below? No wrong guesses. Hula lang. Hula lang. Yeah, Base hula sa lang. picture. Adidas, Admin. pwede. Encoding. Okay, very good. I think very corporate, no? Data entry, macho dance. Okay, sige, para hindi na kayo manghula. Isa siyang office admin or IT. Pero lagi talaga, ito yung typical, no, na nasa opisina. Meron siyang organizational skill o kayo experience siya sa technology, software,
Baka mamaya yung ibang office admin dito magaling sa manufacturing, input ng data, very adaptable, okay yung record keeping. So ano yung kaya yung pwede niya maging trabaho pag siya ay naging Amazon VA? Tanan! Okay, pwede siya, purchasing staff pala. So pwede siya maging, kung purchasing staff ka, or admin ka, officer, pwede kang maging Amazon VA inventory Inventory manager. manager. Anong ginagawa, Coach Myra, ng isang Amazon VA inventory manager? Inventory manager or inventory specialist, siya lang naman yung nagme-make sure na walang low stock or out of stock. And then on the other hand, dapat hindi rin overstock. So madali lang. Meron naman yung mga reports, meron naman yung downloadable Excel or spreadsheet para ma-monitor, para ma-make sure lang na maayos yung level ng inventory ng store. Tingnan ang work ko, see? Ang hirap i-pronounce ang name mo. Pero good, ano very yung good. work mo specifically? Pero inventory control, actually, lahat, anything na may kinalalaman sa purchasing, sa inventory, yan, planning, researching, order processing, pwede kang maging Amazon VA, inventory manager. Ayan. So, kailangan lang dito ay Tama, si organize Elaine. ka, magaling ka mag-track ng supplies sa bahay or sa office, and of course, you're a problem solver. Kasi pag naging Amazon VA inventory manager ka, there's a high chance for you na makipag-usap sa mga Chinese suppliers. And matututunan mo kung paano ka rin makipag-usap sa mga logistic partners ninyo, matututunan mo yung mga shipping, ganyan, yung mga eco-terms. And so, dapat ba in-line ang college degree sa magiging work as a VA? No, Russell, definitely not. Kasi di ba minsan nga, graduate tayo ng nursing, tapos biglang nasa business field tayo. So definitely, hindi rin naman. But, if you're beginning to be if you're a beginner, and you want to be an Amazon VA, and may experience ka na, kunin mo yung experience na yun, use it as your leverage, no? Lagay natin, tama ba, Coach Myra? Ilalagay natin sa, sa resume. Sa At resume, mamaya, yes. tuturuan natin sila, di ba, Coach? Kung Yes, po. paano ilagay sa yan. Yan. Kailangan magaling mag-English? No. Tulad ni. Tulad nito. Sino ba to, Coach Myra? Si Wendell. Si Dati siyang Wendell. nag-work sa bank, katulad mo po, Coach. Oo. And then, wala din siyang confidence when speaking to in English. Kay Russell, iba kasing magaling mag-English sa marunong mag-English. So, actually, yung mga clients, hindi naman sila perfectionist. Tayo lang, mga Pilipino, ang grammar, grammar Nazis. Pero sila, wala silang pakialam kung mali man yung grammar or tama. Kasi Coach Myra, alam mo, naalala ko dati pag nakikipag-usap talaga ako sa mga Chinese na supplier, talagang minsan madadala mo you okay with this? When you deliver, ganon. As in, very, very, Singaporelish. Baroque English. Baroque. Yan. Oo. So, hindi pa ba saturated? Hindi. We have billions of sellers sa Amazon. And yung mga billions of sellers na yon, hindi lang isa yung kailangan nila, kundi 2, 3, minsan 5. Yes. Alright? Kaya nga naman, diba? Pag halimbawa ikaw ay isa kang nasa inventory management, pwede kang mag-charge ng $5 to $13 per hour as per Upwork. Yan, mag-compute na tayo. Yung dyan, yung kaya mag-multitask, yung dollar-peso conversion. Nasa magkano na kaya yun? Ayan, mag-start na tayo mag-compute ha, habang nakikinig tayo kay Coach Lish. Yes. How about writing skills daw, sabi ni Russell? Actually, mamaya, sasagutin ko yan. Kasi merong pwede kang niche na hindi mo kailangan ng writing.
So, eto naman. Ay, tatanungin ko pa sana, kaya lang na-reveal Ito na. na. Okay. Dito sino yung nagbebenta sa Shopee, Lazada, yan. Be proud. Online Isang seller. kamay. Sino dito yung mga business mindset? Yeah. Ooh, yan, si Oscar. Sa TikTok, mga affiliate. Konti lang. Okay. Yan, yung mga affiliate, mga, 'di ba? Shopee, Lazada, ganyan, sideline, buy and sell, anything under the sun, kahit simple lang. Pag may ganyan ka kasi, ibig sabihin, meron ka ng experience and pwedeng-pwede mo yung gamitin. Ano yung katapat nun? So, ang katapat nun ay Amazon VA Product Research. Pwede kang maging product researcher. Ibig sabihin, pag natutunan mo lang yung skill na yon, pwedeng-pwede ka na mo talagang gamitin. Bakit? Kasi ang Amazon VA, anong ginagawa, Coach Myra, ng Amazon VA Product Research? Product researcher. So, yung Amazon product researcher, siya yung naghahanap ng winning products na ire-recommend niya sa client. Kasi merong clients na nag-start pa lang magbenta sa Amazon, so kailangan niya munang maghanap ng product. At yung mga products na yon, may criterias kasi yon. Lahat ng aspect ng product ay kailangan pag-aralan para less risk, less loss ang mangyayari kung sakaling hindi bumenta yung product na yun. Calculated risk dapat. Kaya dapat dito sa mga product researcher, magaling sa sales and marketing, may strategic thinking, ayan, para mas mataas yung chance na maging successful yung kanilang winning products. Yes. Okay. Si Ronel, Coach, is there training for Amazon if I get accepted? Actually, Ronel, if I could answer your question po, Coach, the training should happen before ka palang mag-apply. Kasi the moment na nag-apply ka na, si client tatanungin na niya, how are you going to help me with my business? So wala na dyan yung training period, dapat marunong ka na kung paano mo tutulungan yung client. Oo. Yan. And yung product research, talagang may binabagayan to. Kasi marami dito, mahilig mag-online shopping tulad ko. Charot. Add Di to ba? cart. Yung magtitingin-tingin ka, inabot ka ng alas 3 ng madaling araw, kaka-TikTok shop mo, ganyan. Tapos, hindi naman yung ginagawa sa product research eh. Maghahanap ka ng mga products. So, kung ganun yung gusto mo, bagay ito. If you're good at negotiating, no, very meticulous ka sa product na, ay, dapat mas malaki, dapat pala pink or something, yun, perfect talaga to para sa'yo. At saka kung business-oriented ka. Alright? So, ayan na, Amazon. Product researcher tulad ni Jen ba to? Vanessa! Taga Bicol yan, si Vanessa. Left corporate now earns almost 100,000 monthly. And more na to kasi iniwan niya yung kanyang VA job. And then, now she's earning more. Alright? Magkano ba ngayon, Coach Myra, ang mga salary ng isang product research? Depende po sa brand, Coach Lish. Kasi ang product researcher will range depende sa experience, sa skills, and sa budget ng client. But estimate, kapag entry level, ibig sabihin newbie, wala pang experience at all, pero nakapag-train. So nasa $5, $6 ganyan. Pero yung mga expert na when it comes to product research, so mga nasa $8, $9, $10. But what's good is kapag product researcher ka and you have developed your skill, actually kahit anong niche sa Amazon, if you have developed your skills, kaya mo nang mag-multitask. From one client, you can branch out to multiple clients kasi kaya mo nang pabilisin yung trabaho mo. Kumbaga parang work smart, hindi na work hard. Yan. Tulad nito, 1,000. Isang client, 50,000. 55. 57, Coach. 57 na ngayon. Isang
countries nagkakaproblema sa US, samantalang ang saya-saya ng mga... Kasi di ba ganun yun? Pag nagkakaproblema yung economy, minsan tumataas yung dollars. Tapos while sila tumataas yung dollars, hirap na hirap, yung mga freelancer tuwang-tuwa kasi dumodoble yung sweldo nila. Ayan. So ano pa ba? Eto, sa palagay nyo, anong ginagawa niya? Ano Yan. yung trabaho niya? Favorite niya. CSR, yes. Customer Support Relation. Okay, very good. Nasang industry? Nasa BPO. O yun, di ba marami tayong taga-BPO? Ano pwede yung karirin after ng BPO? Tama ba yung ano ko, Coach Kariri. Wen? Karirin. Tama naman po. Oo. Diba? Usually sila yung nagpa-product, nagka-take order sila ba? Ganon. Tama ba, Coach? Or customer? Depende po, coach, kasi para medyo jargon na technical. Kung si client ay may sariling warehouse, si customer service niya ang bahala mag-take ng orders. Pero si Amazon kasi meron siyang automated part na wala na magti-take ng orders. Basta nagre-receive na lang si Amazon ng automatic orders, bahala na sila mag-fulfill. So, Mm. itong customer service part niya is para lang sa mga follow-up questions, sa mga refunds, replacements, yan. Okay. So kung halimbawa may experience sila, gaya ng maraming listeners natin ngayon, sa BPO, pwede silang maging Amazon VA customer service or support, no? That you can help answering in phone, emails, positive or negative reviews, mga email inquiries, and bagay to sa mga good listener, sa may hilig makipag-usap sa tao, o kaya mahilig siya sa admin task. So, yan. Actually, marami pang iba eh. Pwede ka rin maging HR pag ikaw ay galing sa BPO. Kung halimbawa may HR yung company ng Amazon, pwede rin. Ano pa ba? Pwede Gaya rin pong... Actually, si Coach Myra ay isang manager, right? Oh, project manager. Tama, Coach? Actually, kahit ano, coach. Oo, kahit na Kasi ano. account manager po ako. So, anything na need nung client, halimbawa, merong isang hindi nakapag-report or merong backlog. So, tinutulungan ko yun. Kasi overall, yung account manager ang bahala sa entire account, sa entire business. Yes. Si Jem, sabi may pag-asa po bang makapasok ang isang seaman? Madami, Jem. Welcome. Welcome aboard. Punta ka sa YouTube namin, tapos search mo, Coach Leaf, Leif, seaman yun, na naging Amazon VA, naging PPC specialist, ngayon kasama na niya yung pamilya niya. Ang dami pa? Ilan ba? Basta marami. Madami, coach. Madami sila. In short, marami. Yan. Tulad ni Coach Telly na isa ring BPO employee noon, ngayon 6-digit. Bakit nauso kasi yung 6-digit, no? Bakit nauso ba yung 6-digit? I mean, for me, the most important thing talaga is hindi ka na bayaning puyat. Tsaka kasama mo na yung pamilya mo, tapos kung ilang oras ka lang gusto magtrabaho, ganun. Yan. Pero marami talagang as in success na galing sa BPO. Ang charge nila usually is $5 to $10 per hour. Pero I think more pa dito, no, Coach? Opo, tama po. More pa naman po dyan. And like what I said earlier, pwedeng mag-multiple clients when it comes to managing your time. Kapag naka-establish na ng technique, strategy, hindi mapapabayaan yung isang account, pwede nang mag-handle ng another account. Yes. Okay. Ano pa ba? Ito. Sa palagay mo, madami ito dyan. ba isang government worker? Sabi ni Ross. Si Russell mamaya. Sagutin ko ang iyong sa government work. Ano sa palagay niyo kanyang trabaho? Trader? Sino dito yung mga trader, analyst? Ayan na, ito na. Ito na yon. Okay, kung ikaw ay isang trader, analyst, sales analyst, stock or broker, ito na yung Bitcoin. bagay na bagay para sa'yo. No?
Ang bagay sa iyo ay isang maging Amazon VA PPC manager or pay-per-click. Anong ginagawa, coach, ng isang Amazon VA PPC? Ang PPC analyst, strategist, is siya yung bahala na mag-manage ng ads, advertisement ni client sa Amazon. Kasi si Amazon may sarili siyang system para sa ads. Parang Facebook lang din at saka parang Google. But more complicated ang kay Amazon. Actually, sa lahat ng e-commerce business, lahat ng pinaka-complicated part ay kay Amazon. Top of the line, kumbaga sa kotse. Kaya kapag marunong kayo ng Amazon, easy peasy na lang yung iba pang e-commerce site. And going back to PPC, si PPC analyst ang nag-strategize. Kasi ito, meron tong bayad, meron tong cost, may budget si client para babayaran niya every time na magbibid, every time na mag-a-advertise yung kanyang product sa website ni Amazon. So halimbawa, nag-advertise, kinilik ni customer, pero hindi naman bumili yung customer na nag-click. So, na-charge si client, pero wala naman siyang benta. Kaya pinag-aaralan 'tong mabuti ng Amazon PPC analyst kasi kailangan every time na i-click ni customer yung ads, kailangan may benta. Yan. So, kung halimbawa ikaw rin may experience sa mga ads or sa anything online shopping, pwede ka dito. So, sagutin ko lang, saan po makikita ang clients? Oo, LinkedIn po. Pwede yan. Pwede ka sa LinkedIn, pwede ka sa onlinejobs.ph, pwede ka sa Upwork. Yan. Pwede ba maka-apply sa Amazon if ang experience is Shopify? Of course, pwede. Ayan, may pag-asa ba isang teacher dyan? Ma'am, teacher! Ang dami naming teacher na Yes, student. meron po. Punta ka lang, ma'am, ng YouTube, tapos search mo dun sa Amaze Nation. May kita mo doon sa mga teacher. As in, nung pag-resign nila, 10 times salary. Actually, may isang coach kami na naging, na teacher siya, tapos 10 times na yung salary niya. Kasi, alam niyo naman sa Pilipinas. Okay, never mind. Okay, ayan. So, actually, pag naging Amazon VA PPC ka, magaling, isa ka sa, ito yung pinakamaganda mong gawin if you're a logical thinker, mahilig ka sa Excel, yan, at saka magaling ka mag-analyze ng data. Tulad ni Kuya JP. Anong JP. storya? 1.2 million? Isang client, 1.2 million in less than a year, si Kuya JP. Actually, si Kuya JP, parang teleserye yung buhay niya. So, madami siyang pinagdaanan sa buhay niya, but it doesn't stop him to dream about changing his life. Kasi meron siyang family problems, yan, ganyan. So, despite of having all of those problems, hindi niya tiningnan yon, but he decided to dream that one day he will live a life that he deserves. So that's why, ayan. Naka-earn siya ng 1.2 million in less than a year. Isang client lang yon. Bongga. Kaya pala hindi ka na magtataka kung may mga nakakapatayo ng bahay, may nakakabili ng kotse, no? Okay. Galing. Okay, $1,500 per month. Isang client. Pero I think mas ngayon no? Mas malaki na ngayon kasi 2024 pa. So, yeah, good job. Okay, ano pa? Ito na hinihintay ni Russell kanina. Oo, may nag-ask din ng question po tungkol Oo. dyan. Kung ikaw ay isang web designer, kung ikaw ay isang SMM ba yan? Pwede. Pwede yung SMM. Pero siya isang, graphic designer. So, sama-sama na to, pwede kang kung ikaw ay isang graphic designer, isa kang web developer, pwede ba web developer? Pwede di ba? Oo, naisip ka. Pwede, image enhancer, may galing ka sa AI, may experience ka sa social media. Kasi I think kung ikaw ay isang social media manager, magaling ka talagang sa mga basic graphic, diba? So, pwede ka maging yan, tama. Amazon Graphic Design VA or more, they're more called as enhanced brand content designer. Oh, ang conflict naman ng name. Ano yan, Coach Myra? Ang enhanced brand content design.
So in short, dahil mahaba siya, paigsiin po natin coach, it's called EBC. EBC. Actually ngayon, ang tawag na sa kanya ay A+ content. So Hmm. kapag pumunta kayo kay Amazon na website, meron kayo dong makikita na mga products kapag nag-select kayo doon and ini-scroll down nyo, meron dong mga images kung paano gamitin yung product, yung kanyang features, yung kanyang benefits, minsan pa nga may video. So lahat ng yon si graphic designer, si EBC or A+ content designer ang gumagawa nun. Mm. So, di ba? So, may pag-asa na ang mga graphic designer dahil kahit sino dito na creative, mahilig sa arts, mahilig mag-design, yun yung passion mo, and you love marketing, pwedeng-pwede ka dito. So, hirap ng hindi tech, hindi ako makarelate. Kay Miss Vanjie, actually, pag pumunta po kayo ng YouTube, sinagot na lahat eh, no? Sorry naman, kasi totoo po yan. Pag pumunta kayo ng, alam niyo po ba, meron kaming in-interview. 80 years old ba yun? Coach, yung last natin, hindi ko, 80, hindi, 80 mga, plus nga po, opo. or 68. Basta may 8. 8, oh, 68 yata yun, hindi, imposibleng 86. Okay. 68 years old, may full-time work siya kasi nasa ibang bansa siya. Tapos, dalawa yung full-time client niya, may isa siyang part-time. Kasi consultant siya dun sa full-time job niya. Tapos, hindi siya tech. Okay. Yan. Actually, coach, eto, nagsasalita ako ngayon, hindi po ako techie. Right before we joined yung Zoom natin kanina, I was speaking sa ating admin staff. Sabi ko, hindi ako marunong maglagay ng background sa Zoom. So, kita nyo, totoo po na hindi kailangan maging technical, hindi kailangan maging expert sa computer, sa mga software and whatnot. But if you have the passion, yan, pwedeng-pwede po kayo dito. Yes. Alright. So, tulad na lang ni ng mga mami. Sino ba to, coach? Ano pangalan niya? Kalimutan ko na kung sino to eh. Pero pag hinanap mo siya sa Facebook. Facebook, sorry. YouTube po. May YouTube. Ayan, makikilala mo siya. At ang sweldo ng mga graphic designers natin, competitive na rin kasi hindi ka naman buong araw mag-EBC or A+ content at makakuha ka ng $800,000 per client and pwede kang magkaroon ng sobrang daming client as much as kaya mo, okay? So, sino dito yung mga interested makita ang mga rate? Ano sa palagay niyo, sino yung pinakamataas na sweldo sa mga niche na inano namin kanina? Hula lang, PPC. Galing. PPC talaga. Okay, bakit? Magkano yung mga sweldo nila? So, ito yung estimate, no? Base sa survey ni ChatGPT. Pero accurate naman talaga to. Based on experience. Okay, Amazon Product Researcher, ito yung per hour niya, ito yung monthly rate niya. So, 480 to 1,600. Copywriter, you can earn as much as 3,200 per month. Mahina yung ano ko coach eh. Pero magkano ba coach ang ano? Ito, pili tayong pinakamalaki. Amazon Project Manager. Or yung PPC. Magkano ba coach? Mayroon yung 4,000 per month. Times 4,000 times 57. Yan po ay 228K. 228,000 for one client, no? Yes. Bongga. Bongga Guys, sino talaga. dito gustong magkaroon ng 28,000. 28,000 Saka per napansin niyo po ba, coach, and sa ating mga joiners, yung entry level niya, di po ba yan, sa second column. Tapos nag-i-increase siya kapag naging experience na or expert. So, ibig sabihin, if you, talaga naman lahat newbie eh. So, kapag nag-join ka, tapos nakuha mo na yung skills, so nagiging unti-unti nagiging expert ka, tumataas yung sweldo, yung rate mo, not unlike dito sa Pilipinas, kapag gumaling ka, dinadagdagan ka lang ng workload. Pero yung sweldo mo, hindi tumataas. Di po ba? Ouch! Grabe naman yan. Grabe siya. Okay, nakaka-relate Oo, sila. may mga nag-react.
notes lang sa rate, no? Ang rate natin, hindi siya, yun yung pag dumaan ka directly to client, hindi ka dadaan ng agency. Mhm. So, mag-ingat lang po. Kung dadaan ka naman ng agency, okay lang din. Kasi kung gusto mo na experience, gusto Yes. mo mabilis, no? Ganon. Naka-experience ka ba ng agency, Coach Myra? Yes, actually po yung parang second, third client ko po ay agency based in Texas, USA. Pero ang maganda sa kanya, hindi naman siya Philippine-based agency. Agency siya sa US at hindi siya nagbigay ng mababang rate sa mga startups. So immediately naman po, mataas na yung bigay niya. Okay. That's good. Okay. Ako kasi hindi ako naka-experience ng agency. Alright. Where to gain certification? Syempre sa Amaze Nation. Sige, try natin. Entry level, 0 to 1 experience. Kailangan mo lang talaga certification. Makakapasok ka na. Or kailangan mo magaling talaga sa interview. And be honest na wala ka pang experience. Intermediate natin, 6 to 1 year of experience. Experience, syempre, 2+ years na. Minsan kasi, tinatanong niya ni client with 2 years of experience. Tama ba, no, Coach Myra? Sa mga Minsan. Minsan po, minsan. yeah, minsan. Alright? So, ayan, yung mga rate natin, pwede ka mamili ng per hour, monthly, pwede kang maging per output, or halimbawa, per image, ganyan, pwede kang maging part-time or full-time. Ikaw talaga mamimili, kaya talagang flexible. Ano mas gusto mo dyan, Coach Myra? Gusto ko coach ay monthly rate talaga ako ever since nag-start ako and then full-time. Pero may nakikinig ba dito na client? Pero hindi ko inuubos yung time ko. Ibig sabihin, full-time pa rin yung usapan namin pero tinatapos ko agad yung work. Oo. Pero hindi siya nandadaya, guys. Baka sabihin niyo naman, ini-encourage namin kayong mandaya. Hindi ganon. Kailangan tapos muna yung trabaho. Oo. Tinatapos mo kung ano yung dapat mong tapusin. Diba? As in, pag sinabi sa yung everyday, ganito yung result-based tayo. But you get the rate, the whole rate. Normal yan sa freelancing work. Rates vary depending on niche, software, knowledge, and etc. So, talagang kailangan mag-invest sa knowledge. Okay? Yes, and skills. And skills. So, guys, are you learning so far? Grabe, ang bilis ng oras. Mag-iisang oras na tayo. May natututunan ba kayo? Mas naging confident ba kayo? Kaya? Ha? Kayang-kaya. So, anong favorite niche nyo doon? PPC. PPC agad Admin. Very good. Project manager. Okay. CSR, inventory, project management, account management, graphic design. Good. Okay. At least, no, meron na kayong napili. Kasi, pag sinabi mo talagang general VA, wala mga $3 lang ganyan. Pero talagang pag meron ka ng in mind na niche, mas mapoposition mo yung sarili mo ng mas maayos sa market. Okay? At dahil alam niyo na ang rate, okay? Okay ba kayo sa rate? Okay ba kayo doon sa ganong sweldo, yung mga $200,000 a month? Siyempre ako, gusto ko ng ganun. Di ba? No? Maliit na bagay? Okay. Sige. So ngayon, gagawin na natin, since okay na kayo sa niche nyo, okay na kayo sa rate nyo, pag-usapan na natin, paano nyo gagawin yung resume nyo? Para pag matapos yung webinar na to 1 oras, di ba? May natutunan kayo, gawin nyo na agad. Tapos mamaya, pwede na kayo mag-apply. Okay ba yon? Okay. Di ba? Saan ka pa? Libreng webinar lang yan. Okay. Sige, Coach Myra, take it away. Ayan, resume that will attract clients. So, susukutin muna natin ngayon yung hat ni client. So, kunwari, kayo yung client, sa inyo mag-a-apply yung VA. So, on this first example, pasensya na sa kanya, nakuha ko lang sa Google Images. Sorry. So, kung kayo mag-a-apply sa inyo, yung ganito yung resume, so tatanggapin niyo ba? Or maa-attract ba kayo? Bibigyan niyo ba siya ng pansin? Ang dami-dami nag-a-apply, hundreds.
Diba? Mapapansin niyo ba siya? Type 1, mga no na agad, mga Parang violent ganyan kasi reaction. coach yung mga tinuro sa atin nung ano, no, Oo, nung nung panahon, college ko. yes, 'di ba? So hindi, kasi Ganyan kahit dito, ako hindi ko taas siya ang kamay. papansinin. Kawawa naman yung effort niya, sayang. Ano po yung next? Sa pang-example, eto lalaki naman. Sobra naman dami, 'di ba? Pansinin niyo ba 'to? Pagkakaabalahan niyo bang basahin? Puwede na. Okey na 'to, yes, accepted, loaded. So kayo yung ano, kayo yung client. Hindi kayo Okay taga na 'to. Pilipinas, ha? Okay. So, dalawa na example natin. So, yung una, hindi. Itong second, pwede na. So, tingnan natin yung pangatlo. Sino ba 'to? Yan. Eto. Sino ba yan? Ay, ikaw pala yan. Ako pala yung nagbigay ng example. Yan. Actually, yan yung una kong resume na ginamit ko nung nag-apply ako 5 years ago. At yan pa rin yung ginagamit ko until last week. Okay? So, yan. So, yan yung aming gift sa inyo. Ituturo namin sa inyo kung ano yung resume na makaka-attract ng mga clients. Amazon clients specifically. Yes po, Coach Lish, meron pa yata tayong next after. Wala. Wala na po. So, dito, Wala. makikita nyo, sa template pa lang, sa theme pa lang, actually sa Canva lang to. Meron kayo dong free account kung sakaling walang paid. So, free account, pili lang kayo ng template na magka-catch ng attention. So, I usually recommend dapat black ang background para mag-stand out yung text. Kasi pag black ang background or dark yung background, immediately, you are telling the brain of those who will read na, hey, you have to stop and read what's written. And then, Ganun pala yun. wag masyadong crowded. So, dun lang sa kailangan, hindi dapat nasa taas yung educational attainment. Wag nang i-add yung high school diploma. Wag nyo nang i-add yun, ha? Hmm, Tapos, yung about me, kailangan not really about you, but your skills and how you are going to help the client. Okay? So, yung skills, yan, matututunan nyo yan kapag nag-take kayo ng course. At saka yung tools, yung work experience nyo dapat related sa a-applyan nyo. So, kung kayo ay naging food crew, ng isang food chain, huwag nyo nang isama dito. Kailangan related siya. May chat GPT na po tayo. Pwede ring pwede ring free account. So, bigyan nyo lang ng prompt sa chat GPT. How are you help me craft my work experience related to Amazon VA para hindi na kayo mahirapan. Pero i-polish nyo pa rin, check nyo pa rin kung merong errors. Okay? Tapos yung contact me, dapat professional email address ang gagamitin. Wag na yung may sexy at wag na yung may cute sa email, ha. Kailangan professional. So yung dapat yung picture mag-stand out at yung name nyo kung masyadong mahaba, pwede nyo siyang i-shorten. Tapos immediately lagay nyo yung role na a-applyan nyo. Okay? Ito, nagbabago 'tong role depende sa a-applyan. So, for example, ang a-applyan niyo Amazon customer service. So, papalitan niyo yung role niyo right below your name. Hindi 'to one size fits all. Tapos yung isa a-apply niyo naman Amazon Inventory Manager or Inventory Specialist, papalitan niyo siya Amazon Inventory Specialist. So, dapat gano'n. Huwag kayong tatamarin sa pag-e-edit ng inyong resume. Kasi ito yung unang hinahanap ng client. Dapat ito yung mag-stand out. Pag hindi nyo na-capture yung attention ng client, sayang naman yung opportunity. yan. Okay, so dahil dyan, eto na yung pagkakataon na ang dami-dami nagtatanong kanina. Ay, marami nagtatanong kanina kung ano ba yung take-off. So, kung gusto nyo talagang matutunan to, you can stay. But for those who don't want to take it to the next level or those who don't want to know how we can help you further, you can leave. But for those who want to learn more, you can stay, okay? Because we are going to introduce to you a
the Amazon Virtual Assistant Takeoff. So, ano ba yung Virtual Assistant Takeoff? This is, grabe, 2 days lang. 2 days lang, guys. Di ba ngayon, 1 oras lang tayo. Okay, libre yan, 2 hours. No? Pero 2 hours lang, mas malalaman mo deeper kung anong ibig sabihin, kung ano yung ginagawa talaga ng Amazon VA that will give you more confidence on how to really apply. Alright? So, pero hindi po ito for everyone. We are inviting you to join our course, but we're not inviting everyone. Bakit? Hindi naman lahat willing to learn. Hindi lahat willing to accept the process. So, para kung halimbawa ikaw yung someone na magsasabi na spoon feed ka namin, hindi ikaw yung mag-aaral nito, kami yung maghahanap ng client for you, hindi para sa iyo to. So kung ikaw ay someone that you think na hindi mo kailangan tong bigyan ng oras, kailangan po. Total, ilang oras lang naman yun. Ilang oras nga ba, Coach Myra? 8 hours? Saan po? Sorry. Sa take-off? 2, 4, 6. Yes po, total lang 8 hours. 8 hours lang naman. 'Di ba? Kung wala kang 8 hours, this is not for you kung sobrang busy mo. Okay? Weekend, of course. May replay din, 'di ba? So kung ikaw ay hindi ka rin manonood naman ng replay, hindi mo gagawin yung assignment, wag na lang, sayang eh. Okay? So this is not for everyone. So bakit ba namin to ginagawa ni Coach Myra? Ginagawa namin to kasi nung kami nag-uumpisa, specifically ako, nung nag-uumpisa ako, wala talaga akong malapitan, walang ganitong course. Ngayon ang dami ng courses. And we want you to avail the course na talagang legit. We are SEC-registered company. We are already in the industry for 7 years. We're doing this for a very long time. We have a team. In short, we are a corporation. Kaya kailangan talagang place and in order lahat ng bagay. Okay? So course location, it's 100% online. Wala po kaming offline. Pero malay nyo, balang araw magkaroon tayo ng face-to-face. And date will start on April 12. So kung hindi kayo available ng April 12, may recorded naman siya. Okay, 4 sessions. This is 4 sessions live via Zoom. For batch 2, it's for April 12 and 13. So merong morning session or evening session. May mili kayo. Pag morning session, attend kayo ng 12. Tama, Coach Myra? 10 a.m. 10 a.m. po. 10 a.m. to 12 noon. Okay. So, sa April, lahat ba yun na-attendan nila? Or pipili sila ng morning? Pipili po sila kung morning or evening. Okay. Alright. So, 4 hours in the morning na April 12 and then 4 hours sa April 13, tama? 2 hours po kapag morning session. Tapos po, meron ding evening session. So kung libre sila ng morning or kung libre sila ng evening. And then the next day, second session na po yun, next day. Morning or evening din. Alright. And then batch 3 is April 26 to 27. Okay, and we only have 30 slots. So what are you going to learn? You're going to learn Amazon product research, supplier sourcing, competitor research, search engine optimization, SEO. So 4 hours lang ba, Coach Myra? Kasi ang alam ko talaga dito, 2 hours. Ay, hindi. 2, 4, 6, 8. 8 hours. 8 po, 8. 8, 4 hours sa 12 morning session, then 4 hours sa 13 morning session. Tama? 8 hours po. Sa April 12, may 2 hours sa umaga. And then, sa 13, sandali po. 12 and 13. Tama po, sorry. Sa April 12, merong 10 a.m. morning session. And then, sa gabi, meron din po. Okay. Alright, so yun. Kaya naging 8 hours. Kaya naging 8 hours. Okay, yan. Okay, and then batch 3, 26 to 27. Alright?
So, ito yung matututunan nyo guys. Bale, everything that we tackled earlier, para pwede kang makapili ng niche na gusto mo. Hindi lang isang niche, kundi lahat ng pwede mong maging niches. So, magkakaroon tayo ng recorded live session sa sarili naming platform. Ito po ay workbook. May workbook every sessions. Meron hands-on activities. You have 2-month access dun sa recording. And meron din po tayong Facebook community and group channel. And syempre, may mga bonus. Ang bonus natin is pag-uusapan natin kung anong gagawin mo. How are you going to plan yung learning process mo? How are you going to discipline yourself? How to going to make consistent? How are you going to clarify your offer sa client? And marami pang iba. Also, paano ka makakaayos ng LinkedIn profile mo? How are you going to fix your social media? Libre to. Libre itong mga bonus. Di pa ako tapos. Libre itong mga bonus. Okay, and ito pa, bonus din to, the 4-letter word you need to have to establish credibility as a VA. And of course, may certification. So sabi namin kanina, it's worth 22,897 kung nakikinig kayo, di ba? But don't worry because right now, it's not 22,897. It's not 14,897. It's not even 9,897. Pero 4,897 na lang. For 30 slots only. First come, first serve. All you have to do is go here sa Amazon, sa amazennation.com/AVS-take off. Alright? So, pa-screenshot na lang po. Yan, in 5, 4, 3, 2, 1. Yay! I'll see you. Dahil ang dami-dami talaga ni Coach. Si Coach Myra talaga makakasama niyo dyan. And sobrang dami ng, kumbaga, sobrang daming happy sa first batch ni Coach Myra. Okay? But guys, there's more. Okay? Because, sabi namin kanina, 'di ba? Nung pumunta tayo doon sa kaninang website, meron tayong ASVA Elite and ASVA Advanced sa 22,000 and then 14,000. I'm not sure if some of you are familiar with this, pero ito po yung na-offer naming course before. But right now, the Amazon Seller VA Masterclass, hindi na siya 22,897. It's only 12,897. So, ano yung difference niya? Ang difference niya, okay, ito yung take-off kanina for Coach Myra, the 4,897. Pero meron pang isa, which is the ASVA Masterclass. It is 12,897. Ano yung difference niya? Kay Coach Myra, it's 2 weeks. With the ASVA Masterclass Elite Session, it's 4 weeks. With Coach Myra, marami pong mga sessions, those are 4 sessions. Ito po is 4 weeks. So for every week, meron kayong lessons, meron kayong sinusundan na recorded, 200 plus recorded videos. Kay Coach Myra naman is live session. So depende talaga kung ano yung mas gusto nyo. And then with this, the week 4, the 4 weeks pala, meron kayong may group sessions kayo and pipili kayo group sessions or one-on-one coaching session with your assigned coach. So, for Coach Myra, may mastermind group session. But for the ASVA Masterclass Elite, meron kayong dedicated coach. So, may isang coach talaga para sa inyo na pwede kayong mag-session with her, may one-on-one. Okay? Haayusin niyo yung cover letter, ang resume, ang portfolio, and magkakaroon kayo ng mock interview. With that, if you're familiar with Art of Seduction course, you can research on this by Coach Saraya. It's worth 12,000 pesos. We're giving it away for those who will enroll in the ASVA Masterclass. So parang buy one, take one course siya. And then,
For the takeoff, we have 2 months access sa community. But in ASVA Masterclass, we have 1 year access, lifetime community access, and it's worth 9,897. So, ang tanong, Coach, pwede bang mag-take off muna ako and then mag-ASVA? If sa tingin ko, of course, pwede kang mag-take off muna and sa tingin mo if you need a community who will guide you, if you like to have weekly mastermind, kung sa palagay yung parang salita lang yung Amazon VA, nagkaroon ka ng client, and gusto mo pang mas ma-deepen yung iyong skills, of course, you can upgrade to ASVA Masterclass. Or if you want, diretso ka na. Diba? So, aside from that, the ASVA Masterclass also have upskill playbook. Nandun yung art of negotiation, nandun yung LinkedIn din, at meron doon Excel basic, and of course, online arbitrage, which is ibang skill pa rin. Okay. So, nakakalito, parang nawala yung boses ko doon. Okay, guys. So, sa mga gustong ma-clarify yun, punta lang kayo dito, www.amazenation.com/ASVA. Yan. So, knowledge is power, and this course is your gateway to a brighter future. Tandaan, for the takeoff, you only have 30 slots, and also for the ASVA, meron lang tayong 30 slots. Now, it's for the exciting part. Magkakaroon tayo ng Q&A. Okay. Russell, baka gusto mo nang mag-unmute para masagot namin yung mga questions. Ano po mas maganda? Looking, ano to, Coach? Myra. Oh, si Coach Pleby na yung sumasagot. Wow, supportive. Para asaan madali, makahanap ng client. I heard na mas mahirap yung direct. Oo, maganda yan, di ba, Coach? Pag halimbawang marami silang mga kakilala inside ASVA and Takeoff, pag may mga naghahanap ng clients doon, usually yung community yung nakakahanap. Yes, tama po siya. Kasi we're a community, kapag merong hindi na kaya ng workload, so inire-refer na namin, pinopost na namin sa community para one of us could take advantage and could apply. Pero to answer your question, ano bang mas madali, agency ba or direct? So, based on personal experience, mas mahirap kapag agency, ang dami nilang papagawa, trial task, ang daming series of applications, not unlike kapag direct client, 1 or 2 steps lang. Again, just based on personal experience. Pwede daw bang staggered payments? Sabi ni Joey. I think pwede. July, tama ba, Angel? Pwede, di ba? Yup. Zoe? Nasaan si Joey? Joey ba? Yan. Eh, So, ang aming installment sa checkout page, choose mo lang si Bilis. Or kung meron kang credit card na Security Bank, so matic yun na installment. Yes. Yan. So, yes, installment. Deadline of enrollment. Ang take-off ay magte-take off na on April 12. Kaya dapat April 12 and 13. Coach, andito po yung updated na schedule ng batch 2. Kasi kanina may confusion tayo kung 8 hours or 4 hours. So, a total of 8 hours po siya. At kasi holiday. Holiday tayo ng parang 3rd week. Kaya, from April 12 and 13, ang kasunod na po ng session ay 26 and 27. alright. Kasi Holy Week. Opo. Tapos, meron po nagtanong na hindi siya available ang 12 and 13, yung batch 4. So, kung available ka po batch 3, available ka ng May 10. Yun yung start ng next batch. Pwede ka makapili doon Punta po kayo sa website. May drop down. Ang deadline na enrollment, Coach, is April 11. Pwede pa tayo hanggang April 11? April 11, 11:59. Or 10. kasi guys, kailangan namin kayong i-include sa email and sa Facebook group. Kaya siguro mga 10,
Para naman may one day kami to process. Oo. Pero tandaan nyo, 30 slots lang kasi hindi naman kaya ni Coach Myra yung kung 100 kayo. Pwede rin naman. Pero mas maganda kung konti lang. Small class lang. Coach Myra, did you start as a CSR sa Amazon and work your skill up? Yes, tama. CSR lang, hindi naman lang. Customer service when I started as a virtual assistant. So, ang usapan lang namin doon, wala akong time tracker, taga-answer lang ako ng questions ni customers. Tapos, nag-work ako weekend, nakita ni client, ba't ka sumasagot ng weekend sa mga customers? Maggawa ka ng template, ilagay mo doon na close tayo pag weekend. Ayaw niya nag-work ako pag weekend. So, na-capture ko na yun hanggang ngayon. Hindi ako nag-work pag weekend. And then, slowly up, yan. So, nag-handle na ako ng shipment, nag-handle na ako ng inventory, nag-handle na ako ng catalog niya. And that's the long story. So, from, mag-salary reveal ba ako, coach? Nag-salary So, reveal kanina. part-time ako noon, nag-work ako siguro mga 30 minutes to 1 hour per day, Monday to Friday. So, $400 ako noon, pandemic time. And then, hanggang sa naging 800, $1,000, 1,200, 1,500. Lahat Ah, yun walang time tracker. wow, ayan na. Salary reveal. 1.5. Ngayon, Coach, 1.5 per client. Per client. 1.5 per client, guys. Gusto niyo bang malaman ko? Flexible. No time tracker. No weekends. No night shift. Hali, Coach, magkano pag lahat? Dito. Okay. Naka-join si husband. Oo. Ay, ganon! Akala ko, charats. Okay, 2 hours. Sarap naman nun. 1.5 per month, oo, for one client. So, meron si coach na 2 client na full-time and maraming part-time. So, yes. May question pa tayo. When ang start na ASVA Elite? 23, April 23. Yun. Pero you can enroll today and then we can give you access for the hundreds and hundreds of modules you can already start. Lalong-lalo na pag gusto mong, instead na mag-Netflix and chill ka, mag-ASVA and chill ka na lang sa Holy Week. And then, of course, para pagdating ng session ng Elite, nako, ready ka na talaga. Yes. Marami ka nang maitatanong sa iyong coach. Coach, sagutin ko lang po si Olan kung need ba ng laptop prior to enrollment. It's recommended na meron ka ng device, meron ka ng laptop or desktop na gagamitin. Nothing fancy, hindi kailangan high-end. Basta kailangan lang, pwede ka mag-open ng browser, pwede ka rin mag-open sa other tab, hindi siya maglalag kasi para ma-practice mo na rin. Kasi lahat ng courses ni Amaze Nation, meron mga practical application para immediately after the discussion, mapapractice mo na kung ano yung tinuro sa'yo. Tablet, pag mag-aaral ka pa lang, tablet, okay lang. Kasi pwede ka naman mag-download ng Chrome extension or pwede mong teachable na application. Nandun kasi yung namin, yung mga modules namin. And pwede ka rin mag-download doon ng Zoom, so pwede ka makipag-usap with your coach and your team and your group through the tablet. Pero pag nagtrabaho ka na, talagang laptop kailangan. Invest mo yon. Mag-invest kayo sa laptop. Alam niyo ba, hanapin niyo yung Joyce. Joyce Madera ba yung pangalan ni Coach? Hindi ko sabihin gawin niyo to pero nangutang siya ng laptop niya. Kasi wala siyang laptop. Nangutang siya ng laptop niya. Tapos, nag-enroll siya sa course. Pikit mata siya na nag-enroll. Guys, 22,000 yun. Before. Tapos, ayun. Dati, lagi siyang nangungutang. Tapos, ngayon, nakakatuwa. Kasi, hindi na niya kailangang nag-resign na siya, nabayaran na niya yung laptop, nakabili pa siya, nakapag-upgrade pa siya, nakabili na siya ng sasakyan. Oo. So, yan. Joyce, sa YouTube din. Panoorin niyo. Ilang weeks yung 4 sessions? Sa 2 weeks take-out, po.
Sa take-off po ba? Take-off po ay 2 weeks and Weeks, 4 actual sessions. po, ah, Yes. Coach, special mention ko lang ang aking brother-in-law na nagtanong kung pwede raw sa computer shop. Pwedeng-pwede habang nag-aaral, nagte-training. But eventually, kapag na-hire na ng client, kailangan may device na. Kasi si client, syempre for security purposes, kasi mag-handle na ng account, kailangan meron kang safe na device na gagamitin. Kwento yan ni Arnie. mm. Yes, so may ganyan tayong student. Nag-start Ayun. lang din siya sa computer shop. Oh, nice. Yeah. O, diba, guys? So, sobrang dami na namin. Parang kahit ano sabihin mo dito, pwede po bang meron ka student na ganyan? Paano po pag government apply? Meron kami. Lahat na lang. Oo, kasi Dami ko utang sa GSIS. Help. help. Huwag mag-alala. Sino bang nag-umpisa dito na walang utang? Naman, 'di ba? Kami nga kung nang kami nangutang at nalagpasan namin 'yun, nabayaran din naman. Kaya I think kaya mo rin 'yan. Kailan po uli ang next enrollment? Hindi pa po makasali sa batch na 'to. Actually, you can enroll already and then pick the next batch if you like. What time po take off? Ay, teka lang. Ang dami. Wait. Ano. If pipiliin ko po ang morning session, 10 a.m. to 7 p.m. ba? Yun ba yung ibig sabihin ng 8 hours, Coach Myra? Tingnan ko po yung website, pero dapat 2 hours lang po yun. 2 hours per day. Tingnan ko po Sa preferred time, kung nasa website kayo, makikita nyo doon, choose an option, and then 10 a.m. to 12 noon. So yun, pipiliin nyo po yun. Pero kung hindi kayo pwede ng morning, ang pipiliin nyo po ay 7 p.m. to 9 p.m. So meron po dong drop down sa website. Kung gusto nyo ay batch 2 or batch 3, and then sa next drop down, may nakalagay po doon kung 10 a.m. to 12 noon or 7 p.m. to 9 p.m. So hindi po kayo mako-confuse, punta lang po kayo sa website ng Takeoff. Kasama po ba sa training how to use yung mga tools? Sabi ni... Yes, yung mga basic tools na free. Meron sila mga paid tools, pero we find a way na ma-practice ng mga students using free tools. May 16 pa, 14th month bonus. Meron bang class on that May day? 16. Wait lang check natin. Ang May ko, May 10 ang start. Tapos mag-e-end ng May 18. So kung hindi ka pa pwede nun, batch 4 na, May 31. Yes. Okay, ingat, Miles. Ano po ang Full mga... family. Kung may discount po ba dahil full family ang mag-enroll? Alright. Discount! Meron! May Barkada bundle kami dati. Pwede mo ba kaming email, admin at or kaya bibigay sa inyo dito yung WhatsApp number or email. Kasi may Barkada bundle kami dati. Although hindi siya applicable ngayon, but we can give you discount. Yeah. If marami kayo. Kasi dati meron kaming ganun. Yung ASPA Elite po, aside from April 23, when ang next? Siguro, Coach Sen, maglagay din tayo ng schedule of the ASPA Elite para yung kahit na hanggang end of the year na para makapili sila doon ng batch, kung anong batch nila gusto. Alam nyo ba guys na nasa 42nd batch, 42 batches na kami sa ASVA.
Pwede po ba iba-ibang oras sa pag-take ng session? Just like, for example, sa work ko po, flexible oras ng pasok every week nagbabago. Pwede naman po, you can take the live session and you can watch it when you have time. Total 2 months pa naman po yung access ninyo for the take-off. And then for the elite, weekly naman yan and you have 1 year access. Pero yung access nyo sa course, sa coach, 1 month. So, within that month, tapusin nyo po yung sessions nyo with the coach. Located in Dubai, yung time zone po ng Philippine time. Opo, Philippine time po yung schedules natin. But don't Ay, worry, nasagot mo. kasi may morning and evening naman. So, kung gusto niyo, pwede po kayo dun sa evening session or kung mag-aasa ba kayo, meron din silang evening. Coach Lish, meron kanina nag-ask ng question during presentation kung meron ba daw writer na niche sa Amazon, if you could Oo. remember. Oo, Copywriter, syempre. Amazon copywriter. Pwede kang maging product Product lister. lister. Amazon product lister. Yeah. All right. More questions? Wala na ba? Okay, guys. So, ano pong recommended PC spec? Parang wala. Ano bang recommended na PC spec, coach? At least i3. And merong 8 gig RAM. So, meron tayong YouTube video niyan. So, guys, subscribe kayo sa aming YouTube channel at Amaze Nation. Yan. Doon yung mapapanood yung mga success stories at yung mga tips and tricks ng freelancing. Okay? May Yeah. encoder po ba? Thank you, Charissa. May encoder ba? Parang bihira ang Amazon encoder. Sa I-niche encoder. down pa po natin yan, coach. Pwede po yan sa catalog specialist, pwede rin yung product listing, pwede rin yung copywriter, pwede rin yung customer service. Kasi yung data entry, ano po ba yung words na ginamit niya? Data entry po ba? It's encoder. It's an old term pero hindi siya e-commerce term. So yung i-encode mo depende kung data ba, words ba, numbers ba. So yon. Kung if you would like to know more, yan, at meron kang budget, yan, at may experience ka, then this is the sign para mag-upskill. What you know as a data encoder could be something na magiging edge mo if you switch your career to being an Amazon VA. Yes. So guys, see you inside Oh. Yan. And yes, any more question po? Meron bang nagpo-process ng enrollment na may question? Question? Wala po bang additional fee if installment? Meron, Gerald. Merong interest si Bill is. Kahit credit card may interest. Ilang assurance po? Assurance po yan na ano? Assurance na See you inside the masterclass, Ms. Vanji. BPI. Yes, PPI payment is acceptable. Yes, pwede po kayo matanggap as an Amazon VA kahit wala po kayong experience. Medrep, 22 years, ano pong niche na pwede sa inyo? 22 years, Medrep. Yung kakilala ko po kasi, nurse siya. So, ginawa lang niya, general Amazon VA siya before. Tapos, nung natutunan na niya sa course ng ASVA, naging, ano siya, Amazon account manager. Yes.
Yes, okay. It's okay, Miss Raza. You're welcome. Okay, any more questions? Sige. Kami po ay follow us on TikTok, Amaze Nation. We will go live there from time to time. So if you have any questions, ayan po. Thank you sa mga nagsasabing we learned a lot. Sa mga may natutunan po ngayong gabi, kahit na free webinar lang po, go to Amaze Nation Facebook. Facebook, we really love to hear from you. Isang positive review will mean a lot to us para mas ma-encourage pa kami to give more free webinars like this. So again, Amaze Nation, ayan, your life learning, life-changing learning, extraordinary living. Yan po. Yan. Maraming salamat. And At saka ano pa, yung sa mga nagpa-process ng enrollment, no, kailangan yung mag-register ng active email address. Kasi doon ipapadala ang inyong instructions, welcome email, how you can join the Facebook group, how you can access the Teachable. Okay, yung Teachable, ayun yung modules nyo. Alright? So, gawa lang kayo ng account, register, and make sure hindi dummy yung inyong email address. Okay? Kung hindi, yon hindi nyo marireceive yung inyong access. Alright? So, thank you, Jeneline, and I hope to see you inside the take-off class. And pag sa pawn shop, employee ng 9 years, ano kayang pwede? Amazon. Marami. Ang dami, Coach. Ang dami, pawn shop yan eh. Ang galing yan. Catalog management. When it comes to Oo. pricing, yan. Mga product description, Competitors product research. listing. Unlimited. True. All right, guys. I learned a lot from sa free webinar Dixon. Yon. So, for any questions, guys, again, message us sa aming Viber, Telegram, no? And yon, nasa YouTube kami and Facebook. All right, thank you so much. See you Coach there. Thank Ira you and sa lahat Coach ng Liz. mga nag-enroll. Thank See you, you, R.A. see you. Angel. Thank you so See much. Yes. you. Salamat, team. Thank you. Good Thank you night. sa Happy time. weekend. Thank you rin, Jenny. Yes. Thank you, Coach Sam. Thank you, everyone. Angel. Bye-bye. Asan na yung tugtugs natin? Tugs. Yun.